Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung alin ang tama, katawan na may kaluluwa o kaluluwa na may katawan o dichotomy. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sinasabi sa Bible verse natin ngayong araw ay ang Panginoon, ginawa niya ang tao mula sa abo, mula sa lupa, at ito ay kanyang hininga ng buhay. At ang buhangin o ang alikabok ay naging isang tao o nagkaroon ng buhay. May kita rin sa Genesis chapter 2 verse 7 kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Unang ginawa ng Panginoon, hinugis niya tayo mula sa alabok ng lupa ng ating katawan, pero hindi pa iyon sapat. Hiningahan niya ito ng hininga ng buhay at doon tayo naging isang buhay na kaluluwa. Ibig sabihin lamang nito mga kapatid, hindi lang tayo katawan na may espiritu. Tayo ay espiritu na rin na may katawan. Ang tatlong mahalagang katotohanan ng dichotomy ay unang-una, ang tao ay parehong pisikal at espiritual. Hindi lang tayo nabubuhay para sa mundong ito, mayroon din tayong katawang pwedeng mapagod, masaktan, at tumanda. Pero mayroon din tayong espiritu na tayo na may damdaming kaisipan at kakayahang may pag-ugnayan sa Diyos. Kalaway, ang espiritu ay patuloy na nabubuhay matapos ang kamatayan. Pag dumating ang araw ng ating kamatayan, ang ating katawan ay babalik sa alabok, pero ang ating espiritu ay magpapatuloy. Ito ay nakadepende kung saan tayo pupunta, kung tayo ay pupunta sa langit o sa impyerno. Kagaya na lamang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44, ang katawan natin ay muling bubuhayin sa araw ng muling pagkabuhay, glorified at wala ng kasiraan. Ikatatlo, ang Diyos ay may malasakit sa ating katawan at espiritu. Hindi lang espiritu ang pinakamahalagahan ng Diyos, kundi pati ang ating katawan. Kaya nga, tinatawag ang katawan natin na templo ng Espiritu Santo na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ibig sabihin lamang nito ay dapat nating alagaan ito, hindi lang physical na aspeto, kundi pati sa spiritual na aspeto. Para naman sa ating application ay unang-una, value eternity by investing in God's kingdom. Dahil ang espiritu ay hindi natatapos sa buhay nito, dapat tayo mamuhunan sa mga bagay na pangwalang hanggan. Mas mahalaga na i-priority natin ang relasyon natin sa Diyos kaysa sa mga makamundong yaman o kasiyahan lamang. Kalawa ay apply the whole gospel to the whole person. Hindi lang spiritual ang pananampalataya natin, dapat itong makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa paraan ng ating pamumuhay, pakikitungo sa iba at paggalang sa ating katawan bilang templo ng Diyos. Kaya, ganito na lamang kahalaga ang pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon at pagkilala natin sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Kung kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.